Alright, welcome back sa isa ng bagong edisyon ng The Parokyaano Show. Nga pala si Lem at ang inyong host ngayong araw na to. At ang kasama ko pa rin ngayon, nabubulol na ako, Chris, ano pa to? Ang aking co-host na matikas at ang kagila-gilalas. Nasabi ko na yung pangalan niya, so ito na siya, Chris Bermejo. Yun. Maraming salamat, Kap. Yun, goods ba kayo dyan mga kaparokya? Yun, panibagong episode at paksa na naman tayo na may pag-uusapan dito sa The Parokyaano Show. Wow, ang ganda. Gusto ko yung hagod ng boss mo dun, ng The Parokyaano Show. Kap, nag-audition na tayo ba ano tayo maging DJ Padilla. VJ. Actually, Chris, bago tayo magsimula, syempre, pasalamatan mo natin lahat ng mga nakikinig sa atin. At maraming salamat, syempre, sa Spotify for Podcasters Analytics, tsaka dun sa YouTube Studio din sa Analytics, ng mga videos na upload natin sa YouTube. Same time, may tawag dito, lalabas din po at lumalabas kami sa Amazon, sa Apple Podcast, sa Google Podcast. So, ayun, makinig lang po kayo. Huwag kayo mahiya na mag-comment. Kasi, usually, lahat ng mga comments ay binabasa namin. 10 nang galing kay admin Yahoogle. Tinatakil talaga namin sa episode nito. At, yun nga, ma-feature talaga kayo sa episode. Kaya, ayusin. Par, alam mo ba, bago tayo magpapunta sa topic natin, nangangatal ako kasi 2 days after nitong recording, may year-end party kami. Tapos 16 meron din, 19-20 meron din ang opisina. Ang dami, no? Tapos, ang daming year-end party. alam mo naman yan. Ang nakakainis pa doon, sabi ko, ayoko mag-host, pero, ayun, pinitch ako na i-host, kaya, ayun, gusto ko lang maglabas ng hindi po ako professional na host at magaling magsalita. Isa lang po tayo frustrated na komentarista, parang mga komentarista sa radyo, kami ni Chris. At hindi ko alam bakit ginawa akong host, pero ayun, ayoko. It's too late. To apologize. Oo nga. Pero ayun, Chris, maraming salamat. Ano bang bago sa iyo? Pinagpasalamat ko kasi kaya ako nagpasalamat ay gawa ng ang aking frustration ay si Chris ang sumasalba. Kasi sinasabi ko, tara, mag-record na tayo. Ilalabas natin lahat ng rants natin sa recording. Anong bago sa iyo, Chris? Bago? Wala naman siguro as of now. Ayun lang. Daily grind sa Top. Daily grind sa office. Then, syempre, yung pinagkakaabalahan natin every weekend. Like, ito, recording natin, The Parokyaano Show. Tapos, ambag-ambag tulong din dun sa Peña Madridista Pilipinas Club de Football. Yan, sumasali tayo dun sa Invicta Cup Tournament na hanggang December 21 ang laban. Yun, God willing, kasi talagang gusto rin natin manalo yung lalo na dala-dala natin yung dala-dala namin ng team yung crest ng Real Madrid and the official supporters group sa Pilipinas ng Real Madrid. So, it's talaga honored and talaga yun nga, it's an honor din. May pressure din kasi syempre Real Madrid yan eh. So, dapat replicate natin yung winning mentality ng Real Madrid sa tournament, even though hindi naman siya yung parang big deal na professional leagues or na pinapangarap din natin Makamtan. Hindi iniisip ko nga importante na rin talaga na meron na regular yung nyo.
or natin na na open play. Kasi ilang beses mo na rin naman din nasabi at napansin na yun nga, yung chemistry talaga yung kulang. Paano tayo magbasahan ng laro? Well, kung PMF pero yun nga, parang malaking tulong talaga kasi the future is bright. Pero kung hindi rin nagka-practice together, wala din. Tama ka dyan, Kap. Parang, yun nga, individually, talented naman yung mga players and the squad itself din. Pero yun nga, syempre, football is a team sport. Kailangan nga talaga magkaroon ng gel or chemistry yung mga players. So, tama, yung mga ganong Baka Cup yung BOD mag-initiative. may pa-open play or syempre Cup yung parang nilook into, look forward ko rin. Yung ma-establish talaga na parang hindi lang siya for yung Copa, yung yearly event natin kasi yun na nakikita ko din Kap na nakakahatak din siya ng mga ng mga magiging member din ng Peña kasi siya aside from internal na siya. Tsaka interacting siya na activity Kap. Hindi lang siya yung parang yung syempre naman din for bonding and interaction din naman yung mga inorganized na viewing parties ganun. Pero iba din talaga yung nabibigay na ng mga like Copa, yung mga internal tournament natin kasi kaya rin yung iba siguro siguro ako yun medyo aside from syempre tropa tayo Kap nila AIDS yan sa Parokyanos. Yun din yung nakahikayat din sa akin to din magpa-member sa Peña is yun. Siyempre yung passion natin for the game, hindi lang siya yung manonood at sumuporta doon sa paborito mong club. Siyempre nakakalaro tayo na rin natin, na-apply din natin yung paglalaro ng football. Kasi passion din namin ng mga kapatid ko since yung paglalaro. So, yun din nagbigay nag-ignite din sa akin to be a member. Tama, oo. Well, dahil nabanggit mo yung pagiging member at nakuha mo na may membership pack mo kasi sa amin ako na na part ng BOD hindi pa. Well, sabi ko naman din kukunin ko rin naman yung membership pack ko pero wala pa akong chance eh. Pero siguro may message ko na lang sila sila Angel ganyan. Pero ito sa lahat ng mga nakikinig at pag may nakinig na taga Peña, makukuha ko ata ay ang membership pack na damit. Yung yung this year. Pero may makuha pa ako isang damit, yung kasama niyo si Vito Soto. Yung jersey na yun, yung may violet dito. Ay, blue or violet? Ako kasi nagpagawa ko. Oo, Kap. Yung ginamit ng last tournament ng Filipino-Spanish, Oo. Nakita mo may damit ako dun eh. Sheesh. Kaya yun. Ayun lang, looking forward na magandang tela ng damit na try mo. Kap, cotton siya then. Yun, sinuot ko na kagad siya after nung game eh. Hindi siya bakat utong. Hindi naman. Or lang talaga Kap. Tuyo na yung katawan ko nung sinuot ko yun kasi pamalit ko na siya nung after game eh. Siya, yung dito talaga tayo nag-usap yung tela niya makapal. Naman, makapal. As in, talaga Kap, yung cotton yung shirt eh. So, press ko, siya sa, di siya mainit. Press ko siya sa katawan. Nice, kaya yun nice. na din yung dinicide ko na rin na yun na yung pamalit ko after game para medyo fresh na So, nakuha na rin sa kabaan ng BGC after game. Nakuha na rin ni Crishel yung kanya. Sabay. Parang yung mga players yata. Kasi kinuha ni Lor lahat. Oo. Sabi ko, magkakaroon yata ng hatian. Tapos sabi ko lahat ng nasa parokya ako kukuha. Kaya tinanong ko na kayo kung sino nakakuha sa inyo.
At dito ko talaga sinabi. Kaya pagka sa akin yung kukunin yung syempre kila Gid, sa akin yung kila AIDS, sa akin ang kukunin. Yun. Syempre, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, nabanggit ko yung pangalan na medyo nagiinit ng ating panauhing pandangal ang guest ng bayan na makakasama pa rin natin. Walang iba. Brrr. AIDS, Adrian Gali, magandang hapon na magandang araw sa pagsama dito sa The Parokyaano Show. Hi. Hi. Let's go. Hello. Hello. Okay na ba yung ano? Kaya sa'yo. Okay yung sound. Okay naman Lobat par. yung headset ko eh. Okay, okay. Okay naman. Alam mo yung bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-rock tong kit ko kasi naka-keeper kit ako ng parokya. Hey. Kasi gusto ko talaga 'to eh. Hey. Alam mo dapat patuloy yung paggawa natin this year kaso masyadong late eh. Iniisip ko nga pwede naman tayo magpagawa ng January eh para magamit dun sa prior year. Kayo ba? Pwede naman. Ako pwede na may mga bonus na yun, pambihira naman. Grabe naman yun. January Cup, nagdadalawang isip na ako eh. Alam nyo sa lahat po ng nakikinig at ilang beses ko na po sinabi rito sa show na sa amin po lahat, si Crispin Bermejo the third ang hindi lang siya expert sa love and relationship kundi siya po ang pinakakuripot sa parokyanos. I say it once and I'll say it again. And then disclaimer lang mga kaparokya, love and relationship expert kuno ako and financial expert. Tatalo nila ito sa Chinkitan, pre. Ching negative. Uy, alam nyo ba? May kumustahan muna tayo pero bago natin kumustahin si AIDS na ating guest, share ko lang nabanggit ko na rin naman to nung naka-off recording. Pero yun nga, na-immerse ako kasi naka-download ako ng F1 2020. Tapos ang talaga niya, sa PC lang naman, pero yung atmosphere ba o yung feel na parang ikaw mismo yung nasa cockpit. Tapos pwede kang magsalita, pwede kang tawag dito, may mamomontor mo ko yung sasakyan mo pa, ubos na yung fuel na ganun, tapos kung ilang laps pa. Oh, parang grabe, parang iba ka talaga, parang ikaw yung F1 driver, yung tipong kasi pagka-umpisa pa ng laro, magkikreate na kagad ng player ng avatar. So, ikaw na mismo yung kamukhang-kamukha mo na. Kasi pili mo yung kung paano mag-celebrate, syempre, yung bansa din. Tapos pag nanalo, syempre, feel mo, parang ikaw din. Roxy mo ng F1 24. Sa PS4 siguro, katry ko. Oo, magmamura na yun kasi tapos na season eh. Kaya nga. Ang inano ko lang kasi yung kaya nag-2020 na pili ko kasi gawa ng yung classic cars marami. Tapos maraming drivers. Tapos yung mga teams na nag-exist pa noon, nandun pa. Parang hindi nabawasan. Parang ang F1 pa nga na 22 drivers pa. Oo. May Renault, may Force India, no? Oh, yung may Alpha Tauri yan. Patauri. O yung sinabi ko nga, nabanggit ko nga kanina, yung BWT nandun pa. Yung Haas bago pa. Kaya nakakatuwa din. Kasi yun, tawag dito, si Lando nasa ibang team pa. Si Russell nasa ibang team pa, ganun. Williams pata si Russell nun eh. Oo, parang ganun nga. Kaya, ewan ko nakakatuwa. Tapos ang last season ata, or hindi, parang patapos na yung kontrata ni Vettel sa Ferrari. Parang ganyan. Sila ba ni Kimi? Sila ni Kimi magkakampi. Hindi na, si Charles na. Si Charles na. Tapos ang inano ko nga nun, para tawag dito, OG rin pala si Ricardo.
Yun, ng dating partner ni Verstappen sa Red Bull. Halimaw din pala. Alimaw yun nung nasa Red Bull. Kasi tinignan ko pre yung from F1 2014 hanggang 2018. Although, laging silang dalawa niya, no, ni Hamilton tsaka siyang nasa cover. So, iniisip ko, kung lagi ka nasa cover, ano ka? Alimaw ka. Oo. Oo, Sila Vettel, si Daniel. Nico Rosberg, yan. Yan, si Nico Rosberg, malas yun. Parang yung, ano yun eh. Siya ba yung ano? Siya ba yung naano nun sa ano? Hindi ko lang alam kung saan track yun. Yung Lumiyabi sakyan, siya ba yun? Lumiyab, ano yung classic? Yung classic ba yan na ano? Alam ko nung lumiyab sa akin si Jos Verstappen, yung tatay ni Max. Ano yung parang hindi ko sure kung Abu Dhabi ba yun o ano. Kasi Yas Marina eh. Oo, parang may instance na Lumiyabi yung sasakyan. Parang ito lang yun, pandemic kasi Papalit siya ata yun. Si Nico Rosberg yata yun. Alimutan ko na. yung akala deads na, tapos biglang buti makapal yung suit. Ang Oo, buhay. naka-retardant yung ano nun eh. Yung mga suit nun. Katakot par. Mali kasi Danger. tumama yung tumama yung sakyan sa kumpulan ng mga gulong. Tapos naglilik na pala. Ay, Lumiyab eh. takot talaga Si para Joe parang ata yun. Si Joe ata yun. Hindi ko lang parang sure. magkakapi na kayo ni kamatayan. Sinuka ka lang ni kamatayan. Oo, di ba? Pusta talaga. Ayun, well, syempre kanina kasama natin si AIDS. Pero ngayon kasi, this year lumabas na sa Spotify rap, yun nga, yung rap. So parang siya, summary siya nung lahat ng naging tugtugan or yung naging mood mo the entire year. Tapos parang naisip ko, parang hindi naman nagbabago yung yung mga top artist ko, top songs, tapos yung maganda kasi nga pati yung mood mo during that month na pinapakinggan mo. Halimbawa, isang genre ka lang ng isang month, talagang sinasabi nila, hindi lang naman to kay Spotify din, pati kay YouTube din. Pero natuwa lang din ako kasi kahit nga sa atin bilang content creator, meron din. Kaya yun, podcast, nandun tayo, syempre, nakakatawa. Nakita ko kay Chris, hindi ko alam kung nakita ka ni Chris yun, pero nakita mo ba? Yung may pinakita yung sinend mo. Oo. nandun Yes, po ang The Parokyaano Show sa top 20% ng video podcast, kaya nakakatuwa. Top 20, nakakatuwa siya dahil alam kong nobody lang kami, pero tayo lumabas kami dun. Pero ikaw Chris, kumusta yung rap mo? Kasi sa akin lang naman mostly nawala yun twice, pero at least walang pumasok na ibang girl group. Kasi masakit pag may, halimbawa yung Beanie, for example, pag lumabas yung Beanie sa list ko nawala yun twice, parang malaking kasalanan sa akin yun. Pero at least at least yung Green Day ko nandun pa rin sa top artist every year. Back to back yun eh. Hoy. Ikaw, Chris, kumusta? Parang, ano ba? Yung sakto ba? O yun talaga yung gusto mong, gustong rap? Or talagang happy ka ba doon sa result nung naging rap sa'yo? Happy ka kasi hindi naman siya hindi siya halata. Hindi na siya halata na kung ano yung mga pinagdaanan mo doon sa mid-year. As in talagang rap talaga na general na summarize na talaga, which is in naman talaga, in general na yung mood ko for the whole year, yun talaga. And di ba from the previous episode din, lalo na yung pag tinatalakay natin yung mga playlist natin, yun, kung ano kasi yung mood ko, yun din ang choice of music ko eh. Like, yun sige, parang balikan natin. Pag pre-game, may laro ang Parokyanos or PMFCF. Siyempre yung mga groovy or yung mga upbeat songs yung pinapatugtog ko na. Ayun, may sarili na nga akong playlist from the various artists. Yung mga ganun pala, hindi pala nabibilang yun sa Pag various?
Oo, pag yung Oo. laman ng playlist mo, no. Tapos kahit ilang beses mo siyang ulit-ulitin. Kailangan Oo. pala nasa certain artist pala tapos yun yung madalas mong nauulit. Mm. Kaya babanggitin ko na din yung top artist, top 5 artists na pinakinggan ko ngayong taon. So, more on yun lang talaga naman yung inclination ko ng music genre. Kasi lately lang naman din ako na-incline sa K-pop or other pop, mga rock songs or pop, Ay, di, yung mga rock songs siguro, alternative rock, syempre, high school. Wala pa namang Spotify nun, kaya di ma-detect ni Spotify or ni YouTube yun. Pero yun nga, top 5 artists ko, syempre, kasagsagan ng kasikatan din kasi ng Bini this year. So, number 1 ko yun. Then, yun nga, yung mga groovy songs din nila kasi, mga upbeat nakakabuhay din ng dugo pag pre-game Ritual mga mo. playlist rituals. Then yung mga tamang chilling din like yun syempre mga ballad songs yung mga pampakalma like yung mga kina TJ Monterde yun syempre more on P-pop ako this year so ayun TJ Monterde then Alamat then Grabe, alamat. Ayun, medyo tayo. Medyo din tayo, Pinoy hip-hop, pero Gen Z, Gen Z era, like Heb Abi, tapos si, Maki. Yan, So, nakinig din tayo. karamihan, yung top artist mo, puro OPM lahat. This year cup. Unlike 2024, natandaan ko, yun nga, parang may twice ako. K-pop group din girl group. Tapos, ano ba? Ayun, Eraserheads yata pumasok sa top 5 ko last year. So, ayun. More talaga OPM. Hindi naman siya nababago dun sa genre talaga. Yung, so, then yung sa syempre may mga ups and downs tayo here this year. Ups and downs, wow! Big word, Chris! Ups and downs. Pero yun nga, naman siya, nag-complement naman talaga yung rap na ganun yung mga genre ng music. Ayun, mga kanta na pinakinggan ko. Hindi naman siya yung talaga may pagmamalaki mong masaya pa rin talaga yung 2024. Hindi, maganda yung closing. Maganda yung closer ng 2024 mo, Hopefully. Kasi meron pa ilang days pa bago December 31. Naalala ko, may binati si Chris nung nakaraan actually, AIDS, may binati si Chris nung episode 38 namin. Nagulat ako, kasi ano pala yun? Si Misteryoso pala yun. Ay! Cup of Joe, Katoto rin sa'yo. Anong Ekis? Maharani. Seryoso, So, ayun. Happy New Year! Ako natutuwa lang din ako kasi titingnan ko yung aking rap. Hindi ko napansin na 622 artists ang napakinggan ko ngayong taon. ganun pala ako ka adventurous ng sounds. Tapos ayun. Karamihan syempre Green Day pa din. Tapos actually puro puro foreign. Pero yung April ko kasi talagang puro Japanese yun kasi bukod sa nagko-football. Ewan ko parang during that month parang ang naging music relaxation ko ay puro anime songs. Tapos ayun, nung nag-Thailand, parang nahilig ako sa prior nun, puro tayo yung pinapakinggan ko. Kaya very random talaga yung pinapakinggan ko. Napakalabo Sa akin naman okay naman kasi. Kasi nga nung nung nag-Taiwan, parang
for F4, ganyan, Fahrenheit. Basta parang nahilig nga ako sa Mandarin. Tapos yung Shi, alam mo ba yung Shi, Chris? Ito si Chris yung tatayo kasi yung mahilig to eh. Mahilig to sa ano eh. Oo, Kap. Yung sa Hanakimi, Yung Ayan. yung group ni Ella Chen. Elaten, oo. Alam na alam sabi ng amin. Pero ayun. Di ba? Aral eh. Tsaka yung mga penny dye, Harlem U, yun, mga ganun. 5566. Kaya parang in-immerse ko sa sarili ko na ano, para maramdaman ko yung, alam mo, yung Thailand or yung Taiwan. Talagang makikinig ako nung ganun para ma-immerse ako dun sa culture. Kaya masaya naman ako dun sa ano. Pero ikaw AIDS, sa'yo. Sa akin, yung mga lumabas, yung mga ano eh. Pinapatugtog kapag umiinom. Kasi ako yung nagko-control ng tugtog dito pag umiinom eh. Pero random mo yun. Hindi, DJ Padilla ka rin pala, pre. okay. Pero na ano, puro OPM din sa akin, maliban sa Linkin Park. Ang top 1 ko, si Francis Gregg. Ano siya eh, alala mo yun, Chris? Ano siya, Pilipino din siya na nagko-cover. Tapos gusto ko yung mga Ay, pre. Yun, Francis Pero sa, Gregg. ano na lang, sa mga Gen Z, ano na lang, mga kakilalang Gen Z or younger yung age bracket sa akin. Ayun. Ayun yung top 1 di ko ko kilala kasi yun. parang nag-mellow din yung ko eh. Nag-mellow kasi last year, naalala ko, Urban Dabinta parties ko eh. Top Tsaka Urban mabigat Dabinta ng tugtugan mo, mabigat talaga tugtugan mo, AIDS eh. Mapares kay ni Oh. Kids eh. Nag-mellow siya. Wala hindi mo burger. Na wala hindi mo burger sa akin eh. Tapos top 2 ko, Bini, syempre. Yan. Ay na, umawi. Gagawin, yung top track mo nga salamin, pre. Top Diba? track Kasi mo? yung top. Oo. Save. Save. Tapos 31,937 minutes kung pinakinggan. Patay lang play yun, no? Actually, ang nabigla ako kasi yun nung lobas yung rap, lahat ng story sa FB tsaka sa IG, puro naka-rap. Nagulat ako, kay CJ, syempre puro hip-hop R&B, understandable. Pero nagulat ako, pre, isa talaga sa pinaka-nagulat ako kay RJ. Kasi di ba si RJ, minsan, nakikwento Okay. para mabigat din yung tugtugan o rock, ganyan. Pero gulat ako, Bini, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, puta, grabe. Please. Please. Move, I'm right. Shout out kay RJ. Nagulat ko kay RJ, Taylor Swift, nireactan ko yun, Taylor Swift, ayos ah. Ang inisip ko, yung mga lumang kanta pa ni Taylor, pero ang mas nagulat ako, yung niya, yung latest, yung Tortured Poets ba yun? Oy. Puro ganon. Yung medyo yung basa. Bagong album pang Mga bagong Taylor Swift, mga nakapakinggan ko sa auditorium ng PUP, OJP. Pero pinapakinggan nila eh. Puro Taylors yung mga ta. Tan. I can show you incredible things. Pero yun nga sabi nga ni Chris, nga yun eh. All throughout, yun naman din kasi yung parang doon mo nakikita yung nagpaparelax sa'yo eh. For example, itong December, first week ng December, actually, parang 1 week, puro System of a Down yung pinapakinggan ko, tsaka Limp Bizkit. Ewan ko, very random. Parang ulit nga ako sa sa Toxicity, ganyan. Tapos sa Chop Suey, sa Sugar, sa BYOB. Ulit ako doon. Pati sa Violent Pornography. Tapos sa Limp Bizkit, syempre, Rollin. Roll. Puta Prebbers, no? May parang, alam mo yon yung music kasi hindi lang siya naka-contain sa isang genre din. Minsan, Malawak ang music. nung May, nung hindi pa masyadong putok na putok yung Bini, parang yung Salamin tsaka yung Carrera, ganyan. Actually, naging kwentuhan nga natin yun dati eh. Kasi si Chris, nahilig sa puro Bini nun talaga dati.
to the point na yung mga My Day tsaka postings laging may kung hindi galing yung lyrics sa sa Bini, parang tunog Bini eh. What's up mga blooms? Shout Ikaw na Feeling ko minamanifest nito ni Chris na may mamit na mamit na Bini eh. Bini artist eh. Wala naman Kap. Ang minamanifest ko, blooms eh. So, nandyan na siya. Ah! Blue. Ayun ba yun? Ayun ba yung binati mo nung last time? Siya na. Ah, siya? Siyang siya. Hindi, yun nga. Parang nandun kasi tayo sa music pero dun sa ewan ko, next year kung magbago siya. Pero yun nga yung isa din sa maganda na magandang ginawa ni Spotify kasi parang parang ka na napabalik na ng pinakinggan mo buong taon eh. Sabi ko, taka na nakikinig pala ako nito. Tapos, ang lugi dyan kapag katulad nung tong kay AIDS na pag ikaw yung DJ ng inuman. Sa inuman. Siyempre random yun. Magpatugtog ka ng for example, boy band o Backstreet Boys, okay lang. Pero pag sobrang daming ganun at lumabas na sa rap mo yun, tapos shinare mo, ganyan ka pa, Backstreet Boys ka pala. Paano pag Willy, Willy or Ikaw naman. Ay, lapitan pala yan. Tayo ay magsayawan. Hindi kaya mga novelty songs. Labo nun, kahit YouTube na lang sa Ang pag-ibig mo, mga ganun. Lagi kitang naiisip. Mga ganyang tugtugan eh. Nakakatawa nga yung rap na yan, pre. Kasi pinapakita niya nga talaga yung mood mo kung naging masaya ka ba, masaya ba yung taon mo, di ba? Oo. Same. Kaya parang magkakaroon ka uli ng idea na next year dapat may tatanggalin ako sa list ko, dapat hindi ito pumasok, parang kasi Kaya naka-individual kasi yung songs eh. Ibig sabihin, halimbawa kung sobrang sobrang rakista ka sa tugtugan mo, biglang salamin-salamin, tapos na-i-share mo. Diba? Pero sa akin, urban dub, tapos bigla nagbagong kulit eh. Nakulitan lang ako. Biglang magbabago tingin ng tao sa'yo, parang nakikinig ka pala dyan. Iniisip namin mukha kang oso na mukha kang tahimik na nakakatakot, tapos nakikinig ka pala dyan. Buhay ay di karerang mga ganun ka pala. Mag-YouTube music na lang ako pag may inuman. O kasi na talaga, nakikita. Wala kang kawala dun eh. Hindi mo na pwedeng baguhin. Maawi. Pero kasi, may mas malaki pa dun na na sabi natin yung InstaFest. Yung may mga ganun. Gagawing post yung mga naging kantang pinakinggan mo. Alam ko third party app siya or third party na program. Kukunin niya, i-fetch niya yun sa data mo sa Spotify, tas biglang gagawa niya ng halimbawa line up ng concert. Ang natawa ko nun kasi may okay na sa amin, may Eunice, may Kamikasi, may Parokya. Tas nagulat ako, may Miley Cyrus. Sabi ko, kailan ako nakinig ng Miley Cyrus? We talk. May Miley. Tayo na lang dalawa. Meron, di magaganda kasi sabi ko okay naman yung artist. Tapos may Miley Cyrus, tapos may Easy Meal. Pero hindi kayo naman si Easy Meal Pero okay lang. Pero, easy gagi. Speaking of Easy Meal, parang di ba, may kanta siya, di ba, featuring si Eminem ba? O Eminem featuring Easy Meal? Eminem fit Easy Meal.
Ay, baliktad. Sa album ni Eminem na ano eh. Naka-upload yung kanta. Oo. Kaya Meron silang pala, bagong... Oo. ano Kasama siya, siya sa album na yun eh. kinuha ba siyang artist ni ni Eminem o ni Dr. Dre? Pero parang nawala yung hype, no? Mm. Nawala yung hype na sabi nga nila, Pinoy, ang dami pang mga Pilipino na kasi Pinoy hype yun eh. Easy Milos biglang kinuha ni Eminem, parang ganun. Tapos parang napansin ko nga pre nung isang araw, bumabiya ako pa uwi. Kasi may tayo ay Pilipino. May nagpatugtog kasi ng ganun sa jeep na patok. Tapos naalala ko biglang Easy Meal pa rin. Tapos parang naisip ko bigla, parang nawala bigla siya, no? Bigla nga siya nawala. Naging... Sana nagluluto lang siya. Sana nagluluto lang siya ng kanta niya na i-release. Sana. If you smell what Easy Meal is cooking. Is cooking. Nakaganon din yun, no? Wala kasi si OG1 sa ano, pre. Wala kasi si OG1 sa Spotify. Baka naka-artist ko yun eh. Natawa nga ako, yung share ko nga sa inyo, sabi nga ni OG1, kapit lang mga ropa. Ilalabas ko na nga pa yung niluluto kong Christmas album sa March. Abangan nyo. Gagi, happy fail ko yan, pre. Lalabas ka ng kanto, luha ng alulod, mga ganun. Mga partingin ko yung album na yon ni OG1, Pasko ng Pagkabuhay. sa March. Easter, no? Easter pala yung tinutukoy, no? Iba pala yung Pasko. Ano pala siya? Hebrew pala siya, no? Pasko ng Pagkabuhay. Christmas album niya sa March. Mga mahiwagang love letter sa box ng pita. Yung mga ganun title, di ba? Yung ba yun? Mahiwa ko. Yung pinatugtog mo, actually, nung nandun kami kay AIDS ng nani, parang Pasko ata yun. Tapos nag-inuman, nagpatugtog ka ng mga OG1. Puta, lupit ng mga title eh. Ang haba. Yung mga halimulak ng labahan, yung mga ganyan. Ba't kaya wala sa rap ko tong kay OG1? Na-rap talaga eh. Binalot na lang. Yun yung natanda ko. Ano yung title? Love letter. Mahiwagang love letter sa box ng pita. Alam mo. Naka-specify talaga yung yung brand name muna. Tsaka pag tinig naman yung thumbnail na may mga sponsor. May sponsor Lion Tiger, Katol, Megasul. Meron yan EQ diaper. Parang yung mga paryong sa K-drama pag natatapos na yung episode. Yung mga sponsor. AIDS ang inisip ko nga dyan. Mga parody niya lang din talaga yun eh. Pinaparodize niya lang yung sarili niya. Tas, Pero solid. Pero inano niya lang, parang pinapanindigan na lang niya talaga na na yung kayfabe ba? Oo. Di ba? Yung hindi siya nag-snap. Kasi ang dami niya dati di ba nag-ano pa siya nakilala natin siya syempre sa diss track. Tapos kung nagra-random rap lang siya tapos pag may bumubulong sa kanya dati na magsasabi lang ng pangalan, sasabihin niya ng linya. Natawa ako kasi nung panahon nung 2018 nata diss track siya. Tapos hindi ganun pasikat pa lang naman noon si Kong. Tapos parang may bumulong sa nagsabi ng pangalan na Smaglas, ganyan. Tapos biglang Enigma, ganyan. Tapos biglang may Kong TV. Putang nag-random. Mga yun eh. Palapitan na pigkasan. Mga malapitang pigkasan yun eh. Alam mo, Mar Crispy, nahal ka lang kita. Mga ganun. Nakala pa king of rap eh. Mga halimaw sa love song. Puta na. Mga sound trip na nung gumagawa ko ng thesis. Tingnan natin kung nasa Spotify kasi OG1. Wait lang, tingnan natin. Isang malaking... Paano kaya magkaroon ng rap battle si OG1 tsaka si Youngstown, no? Ayun. Uy, si OG1, lumaban yun, ha? Bumabik ka nilaban sa Late Cram, pre. Wala boy, wala. Ay,
Wala yun yun, Ako, sayang eh. ia-appeal natin to na sana Kaya, magkaroon ng ano. Imposible walang OG1 pero may Bebe Boys at Carlos Agassi sa ano. Bong, alam ko na sound trip sa mamaya. Dapat ano, parang ako, pag ito ba pinakinggan mo si OG1 ng isang buong taon tapos nagkaroon ng rap ang YouTube, kahit YouTube Music. Kailangan lalabas yun, tapos pag shinare mo Minay Day, kailangan i-ano ka niya, no, shout out ka niya, no. Par, salamat sa ano, sa pakikinig sa akin. Sa Ay, babandera ko yan, par. pakikinig sa aking Christmas album kahit March. maligayang Pasko. Pasko ng Ng pagkabuhay. pagkabuhay. Ayan, no, wala talaga, nakakaawa ka naman. Pero solid. Baka yung YouTube Music, pre. Alam ko may rap na rin yata YouTube Music eh. Rap? Wait lang, meron ba? Ewan ko lang, parang meron sila eh. Yung rap. Parang rap. Meron ba? Basta yun. Tayo na OJ1 talaga. Nakita ko. Mas ko napakinggan pa minsan kaysa kay Heb Abi yun eh. Alam mo ba, ga? Girl. Di ba? Uy, kaya sana ano, next year mag-iba na naman yung playlist. Pero ayun nga, bago tayo magtapos, syempre ako pinagpapasalamat kung ano eh, na kahit nung tinignan ko yung rap for creators, yun nga, top 20%, tapos biglang ano, Chris, at saka sa ating guest sa si AIDS, Nagipar, ano na, 12 countries nang nakikinig sa atin. Oh. Wow! Tapos Kap, yung 11 doon nagre-reklamo ba't di tayo nag-i-English? Ano na yung mga kikinig dyan, par? Ano? Spain. Oh, legit yan O, tinignan. So, nandito ako sa analytics, tapos i-click ko yung audience. So, Spain, syempre, Netherlands. Nakakintindi mo ng Tagalog tong mga to. Baka mga baka Pilipino to. UAE. Baka mga member ng NDF yung nakikinig sa atin. Shoutout NDF. Shoutout sa National Democratic Front, no? Diyan pa kayo. Nativity. Ano? Christmas Party of the Philippines. Nativity People's Army, no? Australia, Canada, Singapore, Russia, US. Tapos, Russia? 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 Di ka na, Russia, di ba? di ka O, na Russia. niniwala, par. Oh, na Russia. Philippines, US, Russia. O, di ba? Oh, Ay na mo, ay maniwala Far-reaching, no? kaya Das Vidania. forward po kami sa Ano sabi mo? sa mga vote. Parang bawal yun Parang bawal yun, Ids Wala. Para ka lang siguro nagbura nun on air. Paano ko yan, i-blip yun? I-blip in Russian. Tapos ayun, Philippines tsaka Vietnam. Uy. Yung mga Ayun. nakikinig talaga sa atin, mga pulahan eh. Russia. Vietnam. Hindi, parang, Shoutout. Sa pagkabusaw. hindi nga, Parokyanos goes worldwide. parang iniisip ko nga maliit lang kami ni Chris, pero hindi namin expect na ganun. Pero syempre, pasalamat kami, hindi lang kay Chris. Syempre sa mga katulad nyo na nakasama namin. Tsaka yung siguro yung content din na ginagawa namin ni Chris. Hey! Diba nga? Yo, let's go. Kaya yun yung parang isa sa mga nilulook forward namin ni Chris. Pero yun nga, sana next. Actually, nung nag-Taiwan,
nagawi kasi kami dun sa dun sa Sky Lantern. Sabi ko na rin naman kay Chris. Pero meron kasi doon na isang color ng ng Sky Lantern about sa sa success, money success. Tapos talaga nilagay ko The Paroquiano Show, 1 million subscribers, YouTube, Spotify. Yes, sir! O natin yan. Kaya yun, Manifesti. ayun, syempre doon na nagtatapos ang ating episode 40, Monumental, kumbaga sa taon, 4 na dekada na kami. Nagpapasalamat tayo kay Adrian na kasama natin mula episode 3. Alam kong hindi ito lagi yung last, pero at least one call away ang aming guest. Basta available. Kahit na nasa labas to, basta mini-message, talagang Gina G eh. Mm. Oh, AIDS, ano bang gusto mo sabihin? Baka may mga gusto kang batiin. Dito sa Paroquiano Show, lagi ko sinasabi, masaya rito. Lagi ako nagpapasalamat. Honored. I feel honored every time I take my place in this podcast. And sana dumami pa tayo dito sa parokya. And yep, just keep on listening. Ayun, Chris, mga dapat natin i-look forward bago matapos ang taon. Anong mga updates mo? Ayun lang mga kaparokya. Siyempre, parang look forward ko din siguro. Like yung sinabi nga ni AIDS na sana dumami din. Yun sa pagdami siguro natin dito sa The Paroquiano Show, parang mag-ala cool pals na din tayo. May live. Di nga parang nga tayo Itbulaga eh. Ang dami natin. Uy guys, sana magkaroon ng ganun, no? Parang yung live. Itbulaga ng podcast. Hindi, parang karoon pa ba? May sarili ng studio pag Talaga no? forward. Parang talaga sa akin pag actually nag-start din talaga itong show namin, talaga kinulit-kulit ko lang talaga si Chris eh. Hanggang siguro na napagod. Nag-go. Napagod na pikon. Ang kulit naman ito ni Lem, ang kulit. Ganyan Nag-go. Sige na nga, tuloy na natin. Nagpasama, pumunta kami ng Divisory eh. Ito nakakatawa nung panahon na alam ko may separate na episode kami ni Chris na ito, pero nakakatawa lang kasi nung paano kami mag-start, kasi tinuturuan ko si Chris nung gagawin, anong dapat umpisahan, tapos paano magiging mood, or paano mag-set ng tone sa sa pagre-record. Hanggang sa bumili kami ng equipment. Sabi ko, parang hindi naman ganun kamahal ng yung gagamitin natin. Kasi tuturuan din naman kita. Tapos tanda ko dito pa kami sa bahay una nag-record nun. Tapos pero success yun Success yun kasi kahit medyo pangit yung audio nun. Yun. Kaya natutuwa ako dito kay Chris kasi isa siyang super introvert, tapos nabago ang lahat ng isang iglap nung sumama siya sa akin. Na-unlock pala si Aiden. Mga Naanula. Ultimo, kahit yung mga runs niya sa opisina, sinasabi niya na sa akin Idana lang natin sa record, sabi niya. So, Chris, yun lang mga banga natin. Ano pa ba? Ang look forward ko naman next year is, yun, syempre, yung continuation din ng show, then, yun, paglaki at paglago ng show, then, yun nga, parang, pangarap ko din siguro na, yun nga, magkaroon ng sarili studio tayo, tapos sama-sama tayo doon Oo nga, kahit maliit lang. Actually, yun din
maliit na studio, kahit electric fan lang, yung hangin, okay lang naman sa akin. Pero ang iniisip ko, kung dadating yung panahon na na may sponsor at lumaki na kami, kahit lahat nung kayo kasama sa parokya, kahit yung pangarap nating mag-Thailand. Matuloy. Kukuha na akong passport, nilalakad ko na yung mga papel ko. Yun lang talaga yung parang ilang beses na natin pinagkaplano, kahit parang 2 years ago pa ata yun. Hindi natutuloy kasi nga hanggang Tagaytay lang yung natutuloy. Tagaytay. Tagaytay lang eh. Pero solid yun. Kahit one night lang yung Tagaytay, Diba? solid yun. Kita mo lasing talaga lahat eh. Wasak na wasak eh yung Andy Play ano ba ininom natin? Andy Player, di ba? Tsaka Coke. Oo. Ay hindi, muna. Nag-hard May muna cola. tayo, tapos nag-Andy Player. Sabi niyo, di wala naman to eh. Wala naman. Tapos nung pagdating nung kinabukasan, kulang na lang isang oras, kakatokin na tayo sa room kasi as in, shenglot talaga nung nangyari. Gani Black Label sa Sunday Player, pangengi talaga yung boy. Oo, yung tanda ko, alam ko nauntog pa ako, hindi ko alam bakit ang sakit ng ulo ko nung kinabukasan, tapos parang naalala ko, parang nauntog ata ako. Hindi mga parang nagpalasing talaga sa atin nun kasi pinanood natin yung docu ni Figo. Hindi, gagi ang kaba ko nga nun, buti 34th floor yun, buti walang nung yung high nung ligalig. Buti walang tumalon. Oo, gagi ang hamog pa, no? Nakatawa. Yung aircon pinatay, tapos binuksan lang yung Bintana. pinatay yung aircon, tapos binuksan lang yung bintana, pumapasok yung lamig. Ang sarap talaga nun. Tangan yung bintana, life size eh. Kasya tao. Ibahal ko ni. Hindi ko talaga makalimutan yun. Sana maulit yung mga ganun. Sana maulit. Oo. Looking forward yan next year, sana. Sana hindi na 20 yung nalinig. Kasi naalala ko talaga nun eh. Naalala ko, nandun kami sa hypermarket. Nagbabayaran, naghahatian na. Nakita ko 2,000 na or 3,000 na nilalabas ni Gideon. Ang ina, sige sa tawa ko 200. Bumili pa tayo ng pitchel na isang gamit. Oo nga, parang dinonate pa natin yung pitchet. Hindi kasi kulang. Oh. Hindi naman expect na iinom, pero pero sana sa lahat ng mga nagpapa-Airbnb or Agoda, sana maglagay po kayo ng pitchel. Exactly. Kailangan po yun at lalo na pag puro lalaki ang Oo, ta. Buti nga yun, walang nabasag dun. Iba talaga yung harap nun eh. Parang ako nun. As in, blackout talaga yung nangyari nung anti-player ko. Siya eh. Wala siyang tama nung unod. Magulat ka na, tulog ka na yung Blackout. Sinalo yung combo ni Akuma eh. No? Pisayawan ng huli eh. Kaya yun. So yun, mula sa akin at kay AIDS na na guest namin, kay Chris na aking co-host, kita-kits mo tayo sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya. Peace.